Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapwa ko tagapagtaguyod ng lalawigan ng Quezon. Kaugnay sa paggunita natin ng ika-134 na taong kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon, ay nararapat na bigyan natin ng marangal na pagkilala ang mga natatanging Quezonians na nagsumikap na maging dakila at huwaran tulad ng ating Pangulo. Tayong lahat ay nagpupugay sa kanilang mga katangi-tanging ambag at pagtataguyod ng pangkalahatang kagalingan at kapakanan ng ating lalawigan. At ngayon po, tayo ay biniyayaan ng isang magandang panahon ng may kapal upang saksihan ang paggagawad ng karapat-dapat na parangal sa mga natatanging mamamayang ito ng ating lalawigan. Upang ating lubos na maunawaan ang kahulugan at bigyan ng ating pagdiriwang ngayong hapon, hayaan ninyong salubungin tayo ng tagapangulo ng Quezon Medalya ng Karangalan, lupon ng Gawad Parangal ngayong taon. Mga kalalawigan, para sa kanyang pambungad na pananalita, si Attorney Vicente Hoyas. Sa ating guro ng palatuntunan, masipag at kagalang-galang na Gobernador J.J. Suarez, ang mga kasapi ng isang kunihang panlalawigan ng Quezon, ang lubhang kagalang-galang na obispo ng Diocese ng Lucena, Bishop Emilio Marquez, ang mga puno ng mga tanggapan dito sa lalawigan ng Quezon, ang mga pararangalan ngayong hapon, ganoon din ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak na sumasaksi sa kanilang karangalan tatanggapin ngayong hapon ito, mga minamahal na kababayan at kalalawigan dito sa lalawigan ng Quezon. Ito po ay muli nating gaganapin sa hapong ito, ang pagbibigay parangal sa mga natatanging mamamayan ng Quezon. At ito ay ginagawad sa kanila sapagkat nakita natin sa kanilang mga katauhan ang mga maniningning na katangian na nasa katauhan ng yumaong Pangulong Quezon. Sa pinakahihintay na bahaging ito ng ating palatuntunan, inaanyayahan po ang ama ng ating lalawigan, Gobernador David Suarez at Attorney Vicente Hoyas. Ang mga mamamayan at pamahalaang panlalawigan ng Quezon ay buong karangalang iginagawad ang 2012 Quezon Medalya ng Karangalan kay General Jesse Diaz Deliosa, ALP. Para sa Government Service, Military. Sa kanyang natatangi at mahalagang mga tagumpay na nagbigay ng karangalan at kapurihan sa lalawigan ng Quezon, at lubos na pag-ambag sa pagsulong ng interes at kapakanang pangkaunlaran ng lalawigan at ng mamamayan nito. Antonio Anuevo Pleta ng lungsod ng Lucena para sa Business Corporate. Dahil sa kasanayan at pagsayan sa larangang kinabibilangan at ang kanyang marunong na hangar makatibon sa hamong pagpapaunlad ng lipunan, ang paggalang sa kahalagahan ng oras at pagkilala at pagtaguyod sa mga karapatan ng kapwa, ang natatangi at walang pasubad ng pagbahagi ng kaalaman at kakayahan para sa kagalingang paglilingkod sa mga pribado o pangpamahalaang samahang kinabibilangan at sa marami pang ibang makabuluhang naiambag sa pagpapaunlad ng lipunan. Buenaventura de Alday Luces,
sa larangan ng edukasyon, kay Colonel Godofredo Perez San Buenaventura Magallanes. Ang tatanggap ko para sa ating taong gawad Posthumous Award ay ang kapatid na si Carol Magallanes Buensuceso. Para sa kanyang katapangan at aktibong pakikilahok sa pagtatanggol ng bansa laban sa mga mananakop ng ikaliwang digmaang pandaigdig. Isa sa mga nagtatag ng President Quezon's own guerrillas at isa sa kauna-unahang leader ng guerrillang Filipino na opisyal na kinikilala ng buong sandatahan ng Amerika. Isang buwarang mamamayan ng lalawigan ng Quezon na tumutulong sa pagyabong at paglago ng lalawigan bilang teknikal na lingkod kina Pangulong Quezon, Quirino, Rojas, Garcia at Marcos. Judge Rodolfo Daya of Mejia Jr. ng Sampalo, Quezon. Para sa judiciary, simula pa sa pagiging isang batang mananakol, nagpamalas ng marunong na katapatan sa pagtupad ng tungkulin at hindi makasariling pagbibigay serbisyo sa mga kapuspalad na nangangailangan ng ayudang may kaugnayan sa batas, lalo na sa panahon ng kanyang paglingkod bilang Citizens Legal Assistance Attorney o pambayang mananakol sa Kagawaran ng Katarungan. Engineer Renato Balahania Maza ng Infanta, Quezon para sa agriculture. Sa kanyang dedikasyon sa pagtataguyod sa larangan ng agrikultura na nakatuon sa pagtulong na maiangat ang kalagayang pangkabuhayan ng mas maliliit na magsasaka at mangingisda. Sa labis na pagpapahalaga sa kapakanan ng mga kababayan na mas piniling maglingkod sa diwa ng volunteerismo na lalong nagpaigting sa programa ng Kagawaran ng Agrikultura sa pag-aangat ng antas ng pamumuhay ng pinakamahihirap na komunidad sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga proyekto pangkabuhayan para sa mga magsasaka, mangingisda, kababaihan at kabataan at lalo-lalo na sa pagpapataas ng antas ng produksyon ng pagkain. Attorney Manuel Angawili Barcelona Jr. ng Lukban, Quezon para sa law practice. Sa natatanging pagdisyon sa larangan ng batas na kung saan sila'y walang humpay na nagtagumpay para sa karangalan at kahusayan na may partikular na pagtuon sa pagprotekta ng mga karapatan ng mga napi. Ang kanyang praktikal na karunungan at gabay ay walang sawang hinahangad para sa patuloy na paghanap upang mapanatili ang mga tuntunin sa batas. Brigadier General Nestor Amador Alvin Nuevo, AFP ng Antipolo, Quezon para sa Government Service Military. Sa kanyang pagpamamalas ng buong katapangan, kahusayan, determinasyon at wagas na paglingkod sa bayan sa pamamagitan ng magiting na pamumuno sa larangan ng operasyong militar, kasanayang panigma at pakikipaglaban sa mga masasamang elementong banta sa pagpapamanatili ng katiwasayan ng bansa sa pamamagitan ng mga taktika at estratehiyang militar. George Cahayon Tapa ng Minsan, Quezon para sa Culture and Arts Photography. Sa katangi-tanging kontribusyon at tagumpay sa sining ng fotografiya, ang kanyang mga litrato na may pagmamalaki sa loob at labas ng Pilipinas, patunay nito ang pagkakapanalo niya ng unang pwesto sa prestihiyosong National Geographic Photo Contest
Ang kanyang naitaguyod na pangalan sa larangan ng travel photography ay tunay na sumasalamin sa isang Quezoniang malikhain, puno ng talento at may pagpapahalaga sa kagandahan ng kanyang kapaligirang kinagisnan. Reverend Monsignor Ramon Umea Tiama, HP ng Lopez, Quezon, para sa Culture and Arts Church Heritage. Pinamalas ang natatanging pagpapahalaga at talento sa sining bilang isang philatelist sa pamamagitan ng iba't ibang disenyo ng stamps, logo at seals. Sa katunayan, tinanggap niya ang pagkilala mula sa CBCP at Philippine Postal Corporation dahil sa pagdidisenyo ng CBCP commemorative stamp. Ginamit din niya ang pagiging philatelist upang makalahok sa mga local at national stamp exhibits kung saan ay ipakita niya ang ganda at yaman ng ating lalawigan. Sa pamamagitan ng inyong kahusayan, itinaas ninyo ang pagkilala sa mga mamamayan ng ating lalawigan at muling binuhay ang mga kahanga-hanga at kapita-pitagang katangian ng Pangulong Manuel L. Quezon. Nawa ang mga ito'y magsilbing inspirasyon para sa ating lahat na naririto. Muli, ating pong bigyan ng masigabong palakpakan ang ating mga pinangangalamit at pagpupugay sa kanilang natatanging ambag sa ating lalawigan. At ngayon, para sa tubong pananagpilita, tinatawagan ang isa sa pinarangalan ng Quezon Medalya ng Karangalan para sa taong 2012, si General Jesse Del Llosa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan ang makabalik dito sa lalawigan ng Quezon upang tanggapin ang medalya ng karangalan mula sa ating mahal na lalawigan. Napakalaking karangalan ang makatanggap ng ganitong uri ng pagpupuri at sigurado ko na yun din ang nararamdaman ng mga kasamahan kong pinarangalan ngayon. Nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga taong namamahala at nag-abala sa paggawad na ito na pinamumunuan ni Attorney Vicente Hoyas, pati na rin sa pamunuan ng probinsya sa Quezon, sa pangunguna ng ating kagalang-galang at minamahal na ama ng lalawigan, Gobernador David Suarez. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ang parangal na iginawad sa amin ngayong araw ay maituturing na pagkilala sa isa sa mga iginagalang at natatanging pinuno ng ating bansa, si Pangulong Manuel Luis Quezon. Matapos magsilbi sa revolusyon, nakita ang katatagan at dedikasyon ni Pangulong Manuel Quezon para sa kalayaan at kasarinlan ng ating bansa sa kanyang naging papel sa pamamahala, na lalong pinatingkad ng kasaysayan dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan nagsilbi siyang pangako ng kalayaan para sa ating mga kababayan sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Ang dedikasyon at mga pagpapahalaga ni Pangulong Quezon ang nagsilbing batayan ng parangal na ito ng lalawigan ng Quezon. Lubos na dedikasyon, hindi lamang para sa ating lalawigang sinilangan o kinalakhan, kundi para sa buong bansa. Dito sa lalawigang ito na po ako lumaki, nagkaisip at natuto. At masasabi kong dito rin ipinanganak ang aking pagnanais na makapaglingkod sa ating bansa. Dito po tayo nagsimulang mangarap. Dito po tayong nagsimulang magpahalaga sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pamilya at mga kaibigan, at sa ating bayan. Ang ating pagmamahal sa ating bansa ay dito nagsimula
sa lugar na nagsilbing ating tahanan. Ang aking pagkakatalaga bilang pinuno ng institusyong may mandatong protektahan ang mamamayang Pilipino at ang buong bansa laban sa mga masasamang grupo at dayuhan ay isang pagkakataon upang makapagsilbi sa mamamayang Pilipino, upang makapaglingkod sa mas malawak na pamamaraan. Ang akin pong naabot ay puno ng pagsubok sa larangan ng pakikipaglaban, sa pag-aaral, at higit sa lahat, sa pamumuno ng ating mga kasunduluhan. Lahat ng ito ay upang paglingkuran ang sambayan ng Pilipino laban sa mga masasamang elemento at kalaban ng lipunan. At lalong-lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. At nangangailangan ito ng dedikasyong handang magsakripisyo ng walang pag-aalinlangan. Nakakatuwa pong makita ang iba ko pang mga kasamahang pinarangalan ngayon. Alam ko ang bawat isa sa kanila ay tulad ko ring naging tahanan ang lalawigan ng Quezon na nagsilbi ring kanlungan ng aming mga pangarap. Mula man sa iba't ibang larangan, ang pagkakatulad namin bilang mga taga-Quezon ay hindi matatawaran. Bilang isang sundalo at lingkod bayan, isa pong karangalan na mapabilang sa hanay ng mga achievers tulad nila mula sa larangan ng komersyo, batas, sining at kultura, agrikultura at edukasyon. Nangangailangan po ang ating bansa ng mga taong bukod sa mayroong kahusayan sa iba't ibang larangan ay mayroong pagnanasang makatulong sa kanilang mga kababayan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng mga parangal tulad ng Quezon Medalya ng Karangalan na iginawad sa mga anak ng Quezon, hindi tayo mawawalan ng mga inspirasyon at mga taong magiging halimbawa ng isang modelong mamamayan na karapat-dapat parangalan. At naniniwala ako na ang bawat isa sa aking mga kasama ngayon na tumanggap ng Quezon Medalya ng Karangalan ay mga huwarang taga-Quezon. Mga Pilipinong mamamayan na may iniambag hindi lamang sa karangalan ng ating lalawigan, kundi pati sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Tulad na lamang ni Brigadier General Nestor Año-Nuevo, na tulad ko ay naglingkod at patuloy na naglilingkod sa ating bansa bilang pinuno ng mga kritikal na bahagi ng ating hukbong sandatahan at nagsilbing pinuno ng ating mga persang pansiguridad at kapayapaan sa kasulok-sulukan ng ating bayan. Napakahalaga rin ng ginagampanan ni Judge Rodolfo Daya Obnamia Jr. sa ating bansa sa pamamagitan ng kanyang pagsisilbi sa larangan ng hudikatura. Ang kanyang paglilingkod sa Regional Trial Court Branch 64 at pagiging huwes sa Regional Court Branch 53, bukod sa pagiging isang reserve officer ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, ay patunay ng kanilang dedikasyon at pagiging karapat-dapat ng pagkilala sa kanyang mga nagawa. Sa larangan din ng batas ay nariyan si Attorney Manuel Agkawili Barcelona na naglilingkod bilang isang mahusay na manananggol at pinuno sa mga mahalagang opisina tulad ng Philippine Postal Corporation, Commission on Elections, Manila Economic and Cultural Office sa Taipei, Taiwan, Philippine National Oil Company, at iba't ibang posisyon sa Philippine Bar Association. Gayon din naman po ang mga naiambag ni Ginang Maria Rodora Perpetua Isabela Palomar Presnede at Ginoong Antonio Año-Nuevo Pleta sa larangan ng business. Ang mga kontribusyon ni Ginang Palomar Presnede sa pagsulong ng mga advokasiyang nakapokus sa iba't ibang grupong bahagi ng ating lipunan, sa kanyang kapasidad bilang isang negosyante at leader, at ang kahusayan at hangaring makapaglingkod sa bayan ni Ginoong Pleta
na naging Undersecretary ng Department of Agriculture ay tunay naman dapat bigyan ng parangal at pagkilala ng ating mga kababayan. Hindi rin po tayo nawawala ng mga taga-Quezon na may angking husay sa sining, mga individual na binayayaan na galing sa larangan ito at ginamit ang kanilang talino at puso para sa kanilang bayan. Nariyan ang ating multi-award winning na fotograpong si Ginoong George Kahayon Tapan, na bukod sa naging direktor at photography ng Mabuhay Magazine at bahagi ng Asia Week News Magazine, ay kinikilala sa iba't ibang pagtimpalak tulad ng National Geographic Photo Contest noong 2011. At si Reverend Monsignor Ramon Cumia Chama, na bukod sa pagiging isang mahusay na philatelist at ang kanyang mahalagang disenyo ng stamps, logos at seals, ay naging masugid na tagapagpanatili ng orihinal na estruktura, isang tagapangasiwa sa Regional Agricultural and Fisheries Council ng Department of Agriculture sa Region 4A, Calabarzon sa kasalukuyan, ay isa ring patunay ng kahusayang ginagamit sa paglilingkod ng ating bayan, tulad ng patuloy na paglilingkod at pagpapanatili ng kagalingan sa edukasyon ng ating mga kabataan ni Ginoong Binaventura de Alday Loses, na isang guro at prinsipal ng Pitugo Community High School at pinarangalan rin sa kanyang propesyon tulad ng natatanging guro ng Metrobank Foundation 2011. Pagsubok sa atin ang gamitin ang ating mga kakayahan at magtulungan para sa ikauunlad ng bayan. Tulad po ng mga taong aking binanggit na tunay namang nagpakita ng kanilang dedikasyon sa kanilang larangan at sa paglilingkod. Gawin din po nating inspirasyon ang isa rin pong tunay na anak ng Quezon na binigyan ng pagkilala. Bagamat hindi na po natin siya nakakapiling sa pagparangal ngayong araw, siya rin po ay naglingkod bilang isang sundalo noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Coronel Godofredo Perez and Binaventura Magallanes, at nagsilbing huwarang mamamayan ng lalawigan ng Quezon na tumulong sa pag-unlad ng ating minamahal na probinsya. Muli, maraming salamat po sa lahat ng aking kababayan para sa aming tinanggap na parangal. Ang mga pagpapahalagang iniwan sa atin ng Pangulong Quezon ay tunay na buhay sa atin. Umaasa po ako na ang aming mga nakamit at patuloy na ginagawa para sa ating bansa at sa ating lalawigan ay magsilbing inspirasyon ng iba pang mamamayan ng ating probinsya. Umaasa rin po kayo na mananatili kaming karapat-dapat sa inyong pagkilala hanggat kami nabubuhay. Sa pagtatapos, nais kong pasalamatan muli ang mga pinuno ng ating lalawigan at ng siyudad ng Lucena. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng dumalo sa hapong ito sa inyong pakikisa. Makakaasa kayo na ang parangal na ito ay magsisibil karagdagang inspirasyon upang gampanan ko ng tapat at buong husay ang mga responsibilidad na dala ng aking katungkulan sa ating bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon. Kaugnay sa ating pagdiriwang ngayong hapong ito, narito ang ating punong lalawigan, Gobernador David C. Suarez. Maaari na po tayo magsiupo. Mga kababayan natin nagsumikap at nagpunyaging lampasan ang mga hamon ng buhay. Mga kababayan na naging matagumpay, hindi lamang sa yaman o material na bagay, kundi sa serbisyong kanilang inaalay sa mga nangangailangan. Mga kababayan nating gumawa ng kanilang pangalan at umugit sa kasaysayan, taglay ang tatak ng pagiging isang Quezonian. Ang Quezon Medalya ng Karangalan, bilang pinakamataas na parangal sa ating natatanging Quezonian, ay nakasentro hindi sa estado ng pumumuhay, hindi lamang sa tinulong na kamtan, hindi rin sa popularidad
o kasikatan, bagkus ang Quezon Medalya ng Karangalan ay nakatuon sa mahalagang gawaing ginampanan ng ating mga mamamayan. Palakpakan po natin ang ating Medalya ng Karangalan awardee. Nais ko pong batiin mga kasama ang bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. Mga bukal na kasama po natin sa hapong ito, Board Member Bong Talabong, Board Member Victor Reyes, Board Member Alona Obispo, Board Member Joanna Martiha, ang Chairperson ng Quezon Medalya ng Karangalan, Attorney Vicente Hoyas, sa ating pong minamahal at ginagalang na Obispo, Bishop Emilio Marquez, and Bishop Ben Pamadico. Nais ko rin po mga kasama batiin ang aking kaisa-isang ina. 35 years ko na po itong nanay. Dati po nating Congresswoman sa Bundok Peninsula, ang magandang kinatuan, Congresswoman Aleta Suarez. Nais ko rin po mga kasama batiin ang mga department heads ng pamahalang panlalawigan ng Quezon sa pangunguna ng ating Provincial Administrator Romel Edanyo. Nais ko rin pong batiin ang mga pamilya ng Quezon Medalya ng Karangalan awardees for 2012. Po nagsisilbing inspirasyon ng ating mga awardees. At sa lahat ng mga kababayan ko sa ating lalawigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po naman. Meron po tayong 2 milyong mamamayan na kinikilalang Quezonian. Ngunit sa araw pong ito, kinikilala po natin 11 lamang. 11 na nagpakita ng husay, 11 na nagpakita ng galing, 11 pinagmamalaki natin na tunay na Quezonian. At sila ang Medalya ng Karangalang awardees natin para sa taong ito. General Jesse Deliosa, Brigadier General Nestor Añonuevo of the Armed Forces, Ginang Maria Rodora Perpetua Isabedra Palomar Fresnedi, napakahaba naman ang pangalan niyo. Tito Tony Fleta, Ginoong Benaventura de Alday Luces, Engineer Renato Masa, Attorney Manuel Agkawili Barcenola, Judge Rodolfo Daya Obnamia, George Kahayon Tapan, Monsignor Ramon Comea Tiama, and Colonel Godofredo Perez San Benaventura Magallanes. Sila po mga kasama ang ating ipinagmamalaking Medalya ng Karangalan awardees for 2012. Kung babalikan po natin ang linggong nakalipas at dumaan sa ating lalawigan, masasabi po natin makasaysayan, masigla, makulay at matagumpay ang pagdiriwang po natin ng 134th birthday ng ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Nung araw po ng Lunes, naging matagumpay po ang State of the Province Address, hindi po dahil magaling ang nagulat. Ako po yun. Dahil ang inulat ng inyo pang lingkod ay resulta ng pinagsama-samang sakripisyo, paghihirap at pagtatrabaho ng lahat ng mga department heads alat ng kawani ng pamahalang panlalawigan, kasama ang Sangguniang Panlalawigan. Nung araw ng Martes, sa unang pagkakataon, sinelebrate po natin ang Nyugnyugan Festival sa lalawigan ng Quezon. It was a festival of festivals. It was a collection of all the fiestas in Quezon Province that showcases the richness in culture and heritage of Quezon Province. And it was the first time we celebrated it in our history.
kung saan ang mga bayan na nag-participate, umikot po dito sa lungsod ng Lucena, gamit ang kanilang float, kung saan ang ingenuity at creativity ng ating mga designers ay makalikha ng mga gowns na sinuot ng ating mga reyna, kung saan naman ang galing at husay ng ating mga dance enthusiasts ay nagpakita ng kanilang galing sa kanilang mga iba't ibang mga dance contest. Mga kasama, this is the richness in our culture and heritage in Quezon Province. Nung araw ng Miyerkules, kinilala po natin ang mga Regional Gawad Saka Awardees natin sa lalawigan ng Quezon dahil nagkaroon po tayo ng araw ng mga magsasaka para sa kanilang mga pamilya. Kahapon, nagkaroon po tayo ng simple at payak na programa dito po sa ating mga provincial jail para po sa ating mga inmates, who by the way ay mga 900 na lang po sila. Nag-umpisa po sa 1,200, nabawasan na po natin sila ng almost 300. Dahil po yan sa husay na pamumuno ng ating bagong warden, Annie, mula po sa BJMP. Palakpakan po natin siya. Nagkurin din po ng pag-aalay ng dugo, Coconut Forum, at ngayon mga kasama, medalya ng Karangalan Awardees. Bukas, awarding naman po ng mga booth. Ang booth na mananalo ay tatanggap ng 3 milyong piso worth of projects. Isipin po natin yun. At syempre, ang pinakamahalaga po sa lahat, on Sunday, ang pag-aalay ng bulaklak sa ating kinikilala at minamahal na ama ng lalawigan ng Quezon, President Manuel Luis Quezon III. Mga kasama, kung titingnan po natin ang araw na dumaan, mula Lunes hanggang araw ng Linggo, may isang tema po tayong mapapansin. And this is the theme of life and how we celebrate life in Quezon Province. We celebrate the triumph. We celebrate the success. We celebrate Quezonians who have been successful in the different fields. We celebrate the culture, the richness. We celebrate the history of Quezon Province. In all our celebrations for the 134th birthday of Manuel Luis Quezon, ipinagmamalaki po natin na ito po ang lalawigan nating ikinararangal at ito po ang lalawigan natin minamahal. Sa 134 na karawan ng ating dating Pangulo Manuel Luis Quezon, it is only just and necessary na kilalanin din po natin ang mga individual na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ako po ay sigurado na nung sila po ay nagtatrabaho sa iba't ibang larangan, hindi po nila ni minsan inisip na sana mabigyan ako ng medalya ng Karangalan Awardees. Hindi po nila hinabol ang parangal, hindi po nila hinabol ang titulo o kung anuman. Ang hinabol po nila ang makamit ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. Ang hinabol po nila makatulong sa kanilang pamilya. At sa lahat na ipinakita po ninyo, pagmamahal sa inyong pamilya, paghabol sa inyong mga pangarap, Quezon Medalya ng Karangalan Awardees for 2012, inspirasyon po namin kayo. Congratulations. It took the committee 7 months to finally decide who will be awarded the Quezon Medalya ng Karangalan Awards for 2012. Hindi po naging madali ang pagsusulit, hindi po naging madali ang pagmi-meeting, hindi po naging madali ang pagtatalo, at hindi rin po naging madali ang pag-nominate. Ang selection ay tunay pong napakahigpit. Kaya masasabi po nating karapat-dapat po talaga kayong kilalanin as mga ipinagmamalaking anak ng ating lalawigan. Muli, congratulations. And on my final note, I would also want to congratulate the families of our awardees. Without you, hindi po nila makakamit ang karangalang ito. Kayo ang nagsilbing inspirasyon para sa kanila. Kayo ang tumulong sa kanila. Kayo ang naggabay sa kanila. Kayo ang naging haligi ng mga panahon sa buhay nila na parang wala na po silang masuportahan. Kayong mga pamilya ang mga rason kung bakit ang 11 mga kababayan po natin
ay nandito sa harapan ng entablado. Kaya to the family ng mga medalya ng Karangalan Awardees, congratulations sa inyong lahat. And to end my short and brief message, kung titignan po natin mga kasama ang kasaysayan ng Quezon Medalya ng Karangalan Awardees, it has been tradition that the award is given after we do our flowering offering, sa bantayog ng ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Ngunit sa taong 2012, nagdesisyon po ako na gawin po natin sa araw ng Biyernes, alas 3 ng hapon. Bakit? Isa lang po ang rason ko. Para masaksihan ng mas maraming tao ang galing at husay na ating mga kababayan. Sa mga nakalipas na taon, tuwing magkakaroon po tayo ng Medalya ng Karangalan Awards, pamilya lang po ang dumadalo. At ako po'y nalulungkot. Nalulungkot po ako dahil itong mga tao na nandito sa harapan na binigyan natin ng award, dugot pawis ang ibinuhos nila para maging matagumpay sa buhay nila. At tama lang na hindi lang pamilyang sumaksi sa pagbibigay ng karangalan sa kanila, dapat masaksihan sila ng karamihan ng mamamayan natin sa ating lalawigan. Kaya po natin ginawa na araw ng Biyernes ang paggagawad na Medalya ng Karangalan Awards for 2012. Because you do not only serve as an inspiration to us, but you should also serve as an inspiration to all the Quezonians to fight for their dreams, to reach for the stars, and to be successful in life. Sa inyo pong lahat, mga minamahal ko pong mga kababayan, maraming salamat po. At muli po natin palakpakan ang Medalya ng Karangalan Awardees for 2012. Mabuhay po ang lalawigan ng Quezon at pagtubayan po tayo ng Diyos na lumikha.